hanap buhay na ginagamit ang patay. Bakit hindi? Marami tayong kababayan na kumikita sa paggamit sa patay sa mapanlinlang na paraan. Okay? Kilalanin po ang patay gang. Hindi sila yung mga nakamaskara na nakamotor na bigla na lang namamaril sa daan noon o yung mga unipermadong berdugo ng mga umano'y nanlalaban. Itong patay gang, hindi kasing dugo ang kanilang gawain at ang kinikita ay barya-barya lamang. At sa mga pampublikong sasakyan tulad ng mga bus at mga jeepney, sila ay sasampa na may anunsyo. Sila raw ay namatayan at walang-wala talagang panggastos. Kasama dyan yung konting acting na kunyari mag-aaway, parang napanood kagabi. Bit-bit nila mga death certificate na ipinapakita sa mga pasahero. Konting acting na parang nakakaawa sila at talagang nagluluksa. Pero walang maghahamona ng suntukan. Death certificate papakita sa mga pasahero para maging kapani-paniwala. Sabay, maglalabas ng kahon na iikot sa mga pasahero para mangalap ng abuloy. Kawawa naman kami. Kaya mga kapatid, huwag na magulat kung may mga gantong sindikato sa bansang ito. Makikilala natin ang ilan sa mga nilalang nakasapi ng tinatawag na patay gang. Your credit is good, but I need cash. Kung paano sila nahihila para sumali, kung ano ang detalye ng kanilang operasyon, at kung ano sa pagsali ang kani-kanilang mga rason. Yan po ang malalaman natin sa tampok na dula ngayon, mga kapatid, na sinulat ni Ginoong Orly Aquino na pinamagatang Abuloy Lang Po. Isang magandang araw po ang aking pagbati sa inyong lahat na mga pasahero ng jeep na to. Ako po ay umakyat sa sasakyan nito dahil namatayan po ako ng ina. Katunayan, ito po, dala ko po ang kanyang death certificate at litrato ng kanyang bangkay na kasalukuyan pang nakaburol. Isang linggo na pong pinaglalamayan ng nanay ko, pero hindi po namin siya maipalibing dala ng aming kahirapan. Kaya kumakatok po ako sa inyong puso. Nakikiusap po ako at nagmamakaawa. Ano man pong halaga na inyong maitutulong ay labis ko pong ipagpapasalamat. Salamat. Maraming salamat po sa inyong mga abulay. Pagpalain po kayo at dalangin ko ang maluwalhati ninyong paglalakbay. Para! Ba't nagbigay kayo sa lalaking yun? Nanloloko lamang yun. Hindi siya totoong namatayan ng kamag-anak. Nanloloko lang ba yun? Ay may dala siyang death certificate eh. At picture ng burol ng namatay niyang ina. Halos mangiyak-ngiyak pa nga siya nung nakiusap at nagmakaawa, hindi ba? Kaya naawa kami sa kanya eh. Kaya nag-abuloy kami. Racket lamang yon. Pagsakay niya sa ibang jeep, ibang kamag-anak naman niya sasabihin niya namatay. Kundi ina, kapatid, tiyo, tiya. Alam ko na yan dahil araw-araw akong pumapasok sa trabaho at sumasakay ng jeep. Kaya ilang beses ko na nakikitang nanghihingi ng abuloy ang lalaking yon na miyembro ng sindikato. Anong sindikato yung nanghihingi ng abuloy? Pero nanduloko at nangrarakit lang talaga? Patay gang, yun ang tawag doon. Ha? O, patay gang? Ano, Troy? Parang patay na ang itay mo? Opo, Inay.
Kaya pinuntahan ko po kayo rito sa pinaglalaban nyo. Inaapura pa naman ng may-ari itong mga pinapalaban niya sa akin eh. Itinigil ko. Buti nga po, malapit lang ang bahay natin dito sa pinaglalaban nyo eh. Kaya napatakbo agad ako rito. Ba't mo nasabing parang patay na ang itay mo? Kasi po, bago kayo umalis ng bahay kanina, ibinilin nyo sa akin na paggising ni Itay, sabay na kaming mag-aalmusal. Maaga akong umalis ng bahay kanina para makatapos agad ako sa paglalabada. Nagutom na po ako kaya ginising ko na si Itay. Pero nung yugyugin ko po yung balikat niya, hindi na po siya gumagalaw. At parang hindi na po siya humihinga. Sige Troy, umuwi agad tayo. Bilisan po natin, Inay. Sana po hindi totoo yung makala ko. Sana hindi pa papatay ang tatay ko. Ayos, Kaloy. Marami-rami ang koleksyon mo ngayon kahit nagsosolo kang dumidiskarte. Katas ng drama yan, Boss Baldo. Di mo naman kailangan magdrama dahil legit ang death certificate at litrato ng burol na dala mo. Yun nga lang, mahigit 1 linggo nang nailibing at namatay. Na di mo naman totoong kaano-ano. Yun nga ang narinig kong bulong-bulungan ng ibang pasahero sa inakyat kong mga jeep. Baka raw hindi totoo at racket lang ang inihingi ko ng abuloy. Talagang racket lang yun dahil nagbigay lang tayo ng kaunting abuloy sa totoong namatayan para magamit natin ang death certificate ng kaanak niyang nakaburol. May mga nagdududa nga sa akin eh, pero mas marami ang naaawa at nagbibigay ng tulong dahil pampamas daw yung acting ko. Lalo na siguro kung may katandem ka. Sa susunod, boss, magsasama ako ng alalay. Sige, hanggat may nagpapaloko, patuloy tayong makakapanloko. At patuloy na titiba ang ating sindikato. Para lang tayong namumulot ng pera araw-araw sa racket natin, boss. Sila na ang maging tayo. Sila na ang maging patay gang. Aris, gumising ka. Aris! Inay! Troy, anak. Bakit mo kayo umiiyak? Nauna ako sa'yo nakapasok rito sa bahay kaya dumiretso na ako rito sa kwarto at ginising ko agad ang itay mo pero hindi siya magising. Tatawag po ako ng tricycle. Huwag na anak, hindi na kailangan. Para madala po natin si Itay sa ospital. Anak, totoo. Tama ang inaalala mo. Hindi na gumagalaw ang itay mo. Hindi na siya humihinga. Inay! Patay na ang itay mo. Itay! Itay ko! Inay, may usapan po kami ni Itay. May promise po kami sa isa't isa. Sabi po ni Itay, may edad na siya at marami na siyang nararamdamang masakit sa katawan niya. Kaya may mga araw na di po siya nakakapamasada ng tricycle. Pero sabi po niya kahit nahihirapan siya, sisikapin niya pong mapag-aral ako na nag-iisang anak niya. At nag-promise po siya na gagawin niya lahat para mapagtapos ako sa pag-aaral. Sabi ko naman po sa kanya, pag nakatapos ako at nakapagtrabaho, hindi na siya makikipasada ng tricycle. Matatapos na po ang mga paghihirap niya. Pagiginawain ko na po siya. Pero ba't 8 taon pa lang po ako? Di pa ako nakakapagtapos ng pag-aaral. Iniwan na po ako ni Itay. Paano na po niya matutupad ang kanyang pangako na pagtatapusin ako sa pag-aaral? Paano pa po matutupad ang promise ko
ko sa kanya na pagiganawain ko siya. Paano po matutupad ang usapan namin ni Itay ngayong patay na siya? Paano po? Aris, asawa ko. Nakikiramay ako, Gina. Inay? Ba't parang hindi ka makapaniwala na naparito ako sa burol ng asawa mo? Ang alam ko po. Ang alam mo, galit ako sa'yo? Halos 10 taon na po tayong hindi nagkikita mula noong palayasin at itakwil niyo po ako. Oo. Nang sirain mo ang pangarap ko para sa'yo. Nang hindi ka nakatapos sa pag-aaral. Dahil sinuway mo ang mahigpit kong bilin na huwag kang makikipagnobyo. Ayan, nang mabuntis ka at takasan ng nobyo mo, nagalit ako sa'yo kaya pinalayas kita at itinakwil. At lalo pang nadagdagan ang ngit-ngit ko sa'yo nang mabalitaan kong nag-asawa ka sa isang istambay lang. Na matanda pa sa'yo ng 10 taon. Tambay nga lang po si Aris nung pakasalan niya ako sa West. Pero nagsikap po siya. Nakipamasada ng tricycle para maitaguyod kami ng anak ko. Sa kasamaang palad, binangungot po siya. Yun nga ang nabalitaan ko. Kaya ako naparito. Salamat po sa pakikiramay niyo. Pasalamat ka at unti-unting napapawi sa pagdaan ng panahon ng galit ko sa'yo. Salamat po, Inay. Maraming salamat po na patawad niyo na rin po ako. Inay! Tapos na po ako magbigay ng kape sa mga nakipaglamay. Gina, ang batang lalaking yan ba ang... Opo, Inay. Siya po ang anak ko na 8 taon na, si Troy. Inay! Anak, siya ang nanay ko, ang Lola Sepa mo. Po? Lola Sepa? Lola ko po siya? Ed, ang dami nitong mga inumin at pulutan na in-order ni Boss Baldo. Basta Paldo ang ating amo, talagang galante yan, Kaloy. Ngayon mo palang nalalaman kasi bago ka palang napasama sa ating grupo. Kaya nga lumapit siya sa mamasan nitong beer house para ikuha pa niya tayong mga tauhan niya ng GRO na makakatable natin. Swerte ko pala. Wala akong mapasukang ibang kayod kaya umanib ako sa inyong grupo eh. Talaga. Paghusayan lalo natin ang pag-racket sa mga pasahero ng jeep para lagi tayong nakakapag-happy-happy. Pag lagi tayong nakakapag-good time, talagang gaganahan ako magdrama at manloko ng mga taong madaling lokohin. Shhh! Yung bunganga mo naman, Kaloy. Baka marinig ka ng ibang customer dito. Sikretong racket ng ating sindikato. Okay. Sinabi mo eh. Pag madalas tayong makakapag-beer house, sarap maging member ng Patay Gang. Bakit ka napailing, Gina? Inay, mahigit 5,000 piso pa lang po ang kabuuan ng mga natanggap kong abuloy para sa asawa kong nakaburol. Kasama na yung 800 piso na inabot ko sa'yo? Opo. Mahigit 50,000 po ang kailangan para maipalibing ko ang asawa ko. Nababawasan pa ang abuloy sa pamerienda at pakape sa mga nakikipaglamay. Matutulungan sana kita kung malaki ang kinikita ko sa araw-araw sa pagluluto at pagtitinda ko ng merienda sa harap ng lumang bahay natin. Alam mo namang yun lang ang pinagkakakitaan ko sa pulnong na byuda ako eh. Nakakahiya nga po sa inyo. Ba't ka mahihiya sa akin? Pati paghahanap buhay niyo po naaabala dahil madalas kayo rito sa burol ng asawa ko. Natutuwa kasi ako sa anak mo. Kahit bago lang niya ako nakilala,
malambing na siya sa akin. Likas po kay Troy ang pagiging malambing kahit kanino. At kung ano-ano pang tinatanong sa akin. Kung ba't daw di agad niya ako nakilala nung maliit pa siya. Di ko lang masagot ng mga tanong niya Inay. Oh, ba't nagpapalingalinga ka? Buti po nasa labas ng bahay si Troy at nag-aalok ng chichirya sa mga nakikipaglamay. Ang alam po ng anak ko, tunay niyang ama ang nakaburol na nakagisnan po niyang tatay nung maliit pa siya. Buti pala sabi ko sa kanya na sa'yo na niya itanong ang lahat ng gusto niyang malaman sa akin. Kasi matanda na ako at malilimutin na. Inay, saka ko na po ipapaalam sa anak ko ang totoo. Ang importante po sa ngayon, mailibing ang asawa ko. Oo, ikaw ang bahala. Kaya lang sa ang kamay ng Diyos ko po kaya ako kukuha ng malaking halaga pampalibing sa asawa ko. Baka magbigay ka na naman dyan. Oo nga. Yan na naman yung mga yan. Di ba? Sinabi ko na sa'yo. Kahit ako na naman doon. Oo. Anong pinagbubulungan nyo, ha? Okay, makakawa dyan. Kalma lang. Pabayaan mo ako, pre. Wala namang masamang ginagawa sa atin ng mga pasahero nitong jeep. Anong wala? Pag-akyat pa lang natin dito sa jeep ay ikinuwento na natin sa kanilang namatayan tayo ng kapatid at di natin may palibing kaya humihingi tayo ng kaunting tulong sa kanila. Ipinakita pa natin sa kanilang death certificate pero sa halip na maawa, sa halip magbigay sila ng tulong sa atin, nagbulong-bulungan pa sila na naririnig ko. Sabi nila nanloloko at nagraraket lang daw tayo. Oo nga! Hoy, tumigil nga kayo! Paduguhin ko mga bunganga nyo Kaloy, turuan natin ng leksyon ng mga baliw na yan. Halika! May patakaran ng ating grupo. Trouble kung trouble. Patay kung patay. Tumawag ka ng pulis! Boss Baldo, wala nagawa sa amin ni Kaloyski ang mga pasahero sa jeep na nakarambulan namin. Madadalang sila, boss. Pero mga lampa naman. Mga walang binatbat sa sapakan. Pero may mga pasaring kayo sa mukha, Ed. Putok pa ang kilay mo, Kaloy. Wala to, boss. Madali lang ma-high blood si Ed, kaya kami napatrobol. Kundi nga lang pumara yung jeep na sinasakyan namin, tatadyakan ko pa sana yung mga nakasapakan ko Tinantanan lang namin yung nakaaway namin ni Ed, boss. Tsaka napilitan lang kaming bumaba ng sasakyan kasi nagsisigaw yung ilang pasaherong babae at may tumawag pa ng pulis. Talagang di kayo dapat magpaabot sa parak. Pag nagkaroon ng investigasyon, malamang mabisto ang racket ng ating sindikato. Matitimbog tayo. Yun nga ang isang inaalala namin ni Ed, kaya sumibat na kami. Sa racket natin, kung minsan di talaga may iwasang mapatrobol kayo. Pero sa susunod, siguraduhin yung hindi kayo madedehado. Okay, boss. Mas mabuting makaargabyado na kayo. Huwag lang kayo ang margabyado. Itay. Itay ko. Ano ka ba, Troy? Umalis na ang inay mo para maghanap ng ibang paraan para maipalibing ang itay mo. Mumalngal ka na dyan sa harap ng kabaong. Pag narito po kasi si inay, ayaw niyang iyakan ko ang itay ko Kasi nga, nakakahiya sa mga nakikipaglamay. Hindi mo pa rin matanggap ang nangyari sa tatay mo Ilang araw nang nakaburol yung patay. Sa tutom lang po, Lola Sepa, masakit po sa akin ang biglaang pagkamatay ng tatay ko. Kaya hindi ko po matanggap na wala na siya.
hindi mo matanggap ang pagkawala ng tatay mo kasi ayaw pang ipaalam sa'yo ng nanay mo na hindi mo tunay na ama yang nakaburol. Ha? Ano pong ibinulong niyo, Lola? Ay, wala. Narinig ko po ang binulong niyo eh. Sabi niyo po, hindi ko matanggap ang pagkawala ng tatay ko kasi ayaw pang ipaalam sa akin ng inay ko na hindi siya ang tunay kong ama. Yun naman ang totoo eh. Ano po? Hindi ko po tunay na tatay ang... Oo, hindi mo tunay na ama yang nakaburol. Ipinapaalam ko na sa'yo dahil malalaman at malalaman mo rin naman ang totoo. Hindi po totoong sinasabi niyo, Lola. Bahala ka kung ayaw mong maniwala sa akin na hindi siya ang tunay mong ama. Tatay ko po ang nasa kabaong. Totoong tatay ko po siya. Totoong tatay ko po siya. Kaloy, para sa inyo, Ned. Ano yan, Boss Baldo? Pulutan? Ikaw, Ed, puro pag-inom na lang yung nasa utak mo. Biro lang, boss. Alam ko naman ako magpapainom ka, hindi lang dito sa safe house natin. Sa beer house, para may chicks na ka-table. Buksan niyo yung supot nang makita niyo ang laman. Okay, boss. Bubuksan ko na. Matalas? Oo, Ed. Mga kutsilyo ang laman niyang supot. Isa kayo ni Kaloy. Bakit mo kami bibigyan ng ganito, boss? Para kung sakaling mapatrobol uli kayo, hindi kayo maaargabyado. Okay, ayos to, boss. Siguradong hindi kayo maaargabyado basta sundin niyo lang ang patakaran ng ating grupo. Trouble kung trouble. Patay kung patay. Totoo pala ang sabi ng lola mo sa akin pagdating ko. Narito ko nga sa likod ng bahay at umiiyak. Inay, sabi po ni Lola Sepa, hindi ko raw po tatay ang nakaburol. Nabanggit nga raw niya yan sa'yo. Sinungaling po siya. Anak, hindi sinungaling ang lola mo. Totoo po ang sabi niya? Oo, hindi mo totoong tatay ang nakaburol. Ang nakilala mong ama mula nung maliit ka pa. Ba't sabi po ni Itay sa akin nung nabubuhay pa siya? Pinapaniwala ka namin ng asawa ko na tunay kanyang anak dahil yun ang gusto niya. Dahil itinuring kanyang parang tunay niyang anak kahit anak kita sa ibang lalaki. Anak sa pagkadalaga. Ipagtatapat ko naman talaga yan sa'yo, anak. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. 8 taon ka na ngayon, may isip ka na. Panahon na para malaman mo ang totoo. Kung di po si Itay ang tunay kong ama, sino po? Sino po ang tunay kong tatay? Lola Sepa. Buti lumapit ka, Troy. Kumulo na itong tubig na isinalang ko. Kaya pwede na tayo ulit mag-alok ng kape sa mga nakikipaglamay. Mamaya na po, Lola. Itatanong ko lang po muna sa inyo kung totoo ang alin. Patay na rin daw po ang tunay kong tatay. Sabi ni Inay.
Siguro, totoo yun. Ang inay mo naman na nakakaalam ng tungkol sa tunay mong ama eh. Minsan ko lang nakita ang lalaking yun. Noong minsang nahuli kong nakikipag-date sa kanya ang inay mo. Ay, pinilit ko pa silang pinaglayo. Kasi nga, nag-aaral pa nun ang inay mo. Sayang, hindi ko na po pala makikilala ang tunay kong tatay. Pero kahit di ko po tunay na nakilala kong tatay, tunay na magulang na rin po ang turing ko sa kanya. At mahal ko po siya dahil minahal niya ako bilang tunay niyang anak nung nabubuhay pa siya. Kaya gagawin ko po ang magagawa kong tulong para maipalibing siya. Walang mahinga ng tulong si Gina para maipalibing ang kanyang asawa, Sonia. At nasabi niya yun sa akin na narinig ng kanyang anak. Kaya pati tuloy ang apo ko gustong makatulong upang maipalibing ang nakagisnan niyang ama. Buti ho pala, Aling Sepa. Nakasalubong ko kayo rito sa kalsada at naikwento niyo sa akin ang problema ng anak niyong si Gina. Hindi na ako nahihiya sa'yo dahil magkalugar naman tayo at magkakilala. At suki kita sa pagbili sa akin ng merienda. Maipapalibing rin ho ng anak niyong yumaon niyang asawa. Parang malabo dahil maliit na halaga pa lang nalilikom ni Gina na abuloy. Kung lumapit ho kayo at humingi ng tulong sa pataygang. Ha? Pataygang? Grupo ho yun na nangihingi ng abuloy sa mga pampasaherong sasakyan. Alam ko ho yun dahil may nakilala ho akong miyembro ng grupong yun na marami na raw hong natulungang maipalibing. Ganun ba? Ano ho, Aling Sepa? Payag ho ba kayong humingi ng tulong sa pataygang? Sir. Baldo na lang ho ang itawag niyo sa akin, Aling Sepa. Matutulungan mo kaya ang anak ko na maipalibing ang kanyang asawa? Oo, sigurado ko. Dahil marami hong miyembro ang aming grupo. Nakikilos para makalikom ng pampalibing sa asawa ng anak niyo. Salamat naman kung ganon. Bigyan niyo lang ho ako ng death certificate ng namatay. Sige, babalik ako rito sa bahay mo bukas, ha? Ba't bukas pa ho? Pauwi kasi ako ngayon. Dumaan lang muna ako rito sa inyo para malaman kung matutulungan mo nga ang anak ko. Saan ho ba nakaburo lang ang asawa ng anak niyo? Malapit lang dito. Ibigay niyo na lang ho sa akin ang address. Nagkakilala na naman ho tayo. Kaya uutusan ko na lang ho ang isa kong tauhan para humingi sa inyong anak ng death certificate ng kanyang asawa. Sige Baldo. Para masimulan na ho agad ng aming grupo ang panghihingi ng abuloy sa mga pampasaherong sasakyan. Oo, Gina. Okay. Pakiusap po, wag masyadong maingay dito sa pasugal sa harap ng bahay. Para di mailang yung ibang mga nakikipaglamay sa loob. Iba kasi naglalaro ng baraha. Excuse me. Dito po ba nakatira ang anak ni Aling Sepa na namatayan daw ng asawa? Dito nga ho. Ako ho ang anak ni Aling Sepa na Kaloy? Gina? Kumusta kayo dyan? Marami pa ba kayong kape? Meron pa kami. Salamat. Salamat. Talo na naman ako. Masarap yung biskuit na yan. Gina, ikaw palang asawa ng namatay? Oo, Kaloy. Ako nga.
Nag-asawa ka pala? Hindi ako makakapag-asawa ng iba kung di mo tinakasan yung dapat mong panagutan sa akin. Walang giya ka! Gina, huwag ka na magalit sa akin. Inilayo kita sa bahay namin para di marinig ng mga taong naroon ang lahat-lahat ng sama ng loob ko sa'yo. Nakalitagal kong kinikimkim sa dibdib ko. Alam ko, nagkamali ako. Malaki ang pagkukulang ko sa'yo. Sobrang laki ng kasalanan mo sa akin. Sa amin ang anak ko. Minahal kita, nagtiwala ako sa pangako mo na anuman ang mangyari, hindi mo ako pababayaan. Na pananagutan mong mangyari sa atin. Pero anong ginawa mo? Matapos na kung ilang beses kong ipaubaya sa iyong sarili ko, matapos akong magbuntis dahil sa kapusukan mo, nawala ka na lang at sukat. Hindi ko gustong takasan ng responsibilidad ko sa'yo. Sa inyo ng anak mo. Niloko mo ko. Hindi kita niloko. Totoong minahal kita. Kung totoong minahal mo ko, ba't tinakasan mo ang dapat mong panagutan sa akin? Na naging dahilan kaya itinakwil ako at pinalayas ng inay ko. At kaya napilitan akong magpakasal sa iba. Kahit malaki ang tanda sa akin. Para may tumayong ama sa isisilang ko. At para hindi lalong magkaloko-loko ang buhay ko. Patawarin mo ako, Gina. Napakaraming hirap at sama ng loob ang natikman ko dahil sa pagiging pabaya mo sa amin ng anak ko. Wala kasi akong matinong trabaho kaya naging mahina ako at natakot sa responsibilidad. Bagay na pinagsisisihan ko. Sobra kong pinagsisisihan yun, Gina. Umalis ka na. Patawarin mo sana ako. Ayoko nang makita ka pa. Hayaan mo kahit pa paano maituwid ko ang naging pagkakamali ko sa'yo. At matulungan kita sa problema mo. Sabing umalis ka na! Pakiusap, Gina. Bigyan mo ako ng pagkakataong mapunan kong marami kong pagkukulang sa'yo. Hayaan mong makagawa ako ng paraan para matulungan ka. At gagawin kong lahat upang maipalibing ang iyong asawa. Hayop ka! Aling Sepa, huminahon ho kayo. Nasa kalye ho tayo. Ikaw palang sinasabi ni Gina na nagpipilit tumulong sa kanya. Oho, kaya humingi ho ako sa anak niyo ng death certificate ng kanyang asawa para makalikom ho ako ng abuloy. Sa tagal ng pagkawala mo, naging miyembro ka pala ng grupong nangihingi ng abuloy. Wala ho kasi akong mapasukang ibang trabaho eh. Kahit matulungan mo si Gina na maipalibing ang kanyang asawa, hindi mabubura ang malaking galit ko sa'yo. Aling Sepa, Matapos lang mailibing ang asawa ng anak ko, lalo mong matitikman ang ngit-ngit ko sa'yo, hayop ka! Ayos, Kaloy. Okay ang kopya ng death certificate na to. Kaloyski, nasunod mo naman ang utos ni boss bago ka nakabalik dito sa safe house natin ah. Ba't ganyan ang itsura mo? wala, Ed. Para ka na namatayan. Naawa lang ako dun sa pamilya ng namatayan. Kilala mo ba yan, Kaloy? Hindi, boss. Ba't maaawa ka ron? Wala tayong pakialam sa buhay ng ibang tao. Oo nga, Kaloyski. Ang importante sa atin, makarami tayo ng malilikom na abuloy para makapag-good time na naman tayo. Mga pre, ano? Di ba tama ako? Oo nga, tama yun. Ipaserox mo ng marami ang kopya ng death certificate, Kaloy, para mabigyan ko ng kopya ang lahat ng miyembro ng ating grupo. At makadiskarte na kayo. Okay po, boss. Mas marami ang didiskarte, mas marami tayong malilikom na abuloy. Mas maraming beses tayong makakapag-happy-happy. Pasensya na, wala akong bibigay sa'yo.
Pasensya ka na. Sorry Ngawa na po kayo. Kaunting abuloy lang po. Para may palibing ang itay ko. Sige na po. Pasensya ka na. Kahit barya lang po. Karito. Sige po. Salamat na lang po. Troy! Lola Sepa. Kainitan ng araw, naglalakad ka dito sa kalsada. Marami na po akong napuntahan, Lola eh. Marami na po akong nilapitan at pinakiusapan, pero... Oo, ba't parang naiiyak ka? Kakaunti pa po itong nalilikom kong abuloy para sa itay ko eh. May git 30 pesos lang po. Doon ka na lang sa bahay nyo para matulungan mo ang inay mo sa pag-aasikaso ng mga nakikipaglamay. May ibang kapitbahay naman po kami na tumutulong kay inay doon eh, na magbigay ng kape sa mga naroroon. Umuwi ka na. At may mga nagtutulong-tulong naman para makalikom ng abuloy sa nakaburol sa inyo. Ako nga, pupuntahan ko rin yung isang kakilala ko para mahinga ng tulong. Sige po, Lola. Ingat po kayo, ah. Oy, teka, Troy. Hindi naman dyan ang daan pa uwi sa inyo, ha? Hindi pa po uwi sa amin, Lola. Saan ka pupunta? Isang magandang araw po. Ang aking pagbati sa inyong lahat ng mga pasahero ng jeep na ito. Ako po'y umakyat sa sasakyan nito dahil namatayan po ako ng pinsan. Katunayan, ito at dala ko po ang kanyang death certificate at picture ng kanyang bangkay na kasalukuyan pang nakaburol. 1 linggo na pong pinaglalamayan ng aking pinsan pero di po namin siya maipalibing. Dala ng aming kahirapan. Kaya nakikiusap po ako at nagmamakaawa sa inyo. Wala naman ano man pong halaga, may tulong nyo, labis ko pong pasasalamatan. Bumaba ka na. Oo nga. Bibigay. Ay, naku. Aloko. Hindi ko kayo niloloko. Totoong namatayan ako ng pinsan. Bumaba ka na. Alam mo kung ako sa'yo, bumaba ka na rito. Pag hindi ako nakapagtimpi, baka gulpihin na kita. Oo nga. Oh, magsasamahan nyo naman. Hindi na kayo nagabot ng abuloy eh. Pagbabantaan nyo pa akong gugulpihin. Sige, subukan yung kantina ko. Nang paluwain ko mga bituka nyo. At nang katain ko kayo. Kriminal pala yan eh. Kaya nga eh. Isang magandang araw po ang aking pagbati sa inyong lahat ng mga pasahero ng bus na ito. Ako po'y umakyat sa sasakyan ito dahil namatayan po ako ng kapatid. Katunayan, ito at dala ko po ang kanyang death certificate at litrato ng kanyang bangkay na kasalukuyan pang nakaburol. 1 linggo na pong pinaglalamayan ng aking kapatid. Pero di po namin siya may palibing dala ng aming kahirapan. Kaya kumakatok po ako sa inyo mga puso. Nakikiusap po ako at nagmamakaawa sa inyo. Ano man pong halaga ng inyong may tutulong ay labis ko po ipagpapasalamat. Sige na. Salamat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ito dadagdag. Salamat po. Salamat. Marami-raming pasahero sa busang nagbigay ng abuloy sa akin. Mag-aabang pa ako ng isang bus na sasakyan ko at hihinga ng abuloy. Tapos sa mga jeep naman ako aakyat. Palimus po.
Maawa na po kayo. Kahit magkano lang ang mailamus na sa akin. Sige na po. Kawawa naman ng batang lalaking pulubi na yun. Hindi niya alintana ang mabilad sa init ng araw. Makapwesto lang sa maraming taong nagdaraan para makapanlimos. Maawa na po kayo. Bata, Kahit konti lang. etong limos ko sa'yo. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito para sa pampalibing ng tatay ko. Ha? Namatayan ka ba ng tatay? Opo. Ilang araw na nga po siyang nakaburol eh. Hindi po namin siya maipalibing kasi kulang pa po yung abulyo na nalilikom ng inay ko. Anong pangalan ng nanay mo? Gina po. Gina Perez. Anak ka ni Gina Perez? Oh, opo. Ba't parang nagulat po kayo? Kilala niyo po ba ang inay ko? Anak kong kawawang batang ito. Anak ko siya. Ba't po kayo napaluha? Wala anak, wala. Naaawa po kayo sa akin? Oo, naaawa ako. Awang-awa ako sa'yo kasi Kasi namamalimos po ako? dapat nasa eskwelahan ka. Nag-aaral, hindi namamalimos. Hindi nabibilad sa init ng sikat ng araw. Kahit mabilad po ako sa araw, kahit maulanan nga po ako rito, dito sa tabi ng kali, okay lang po sa akin yun. Magpapatuloy po ako sa pagpapalimos. Makalikom lang po ako ng pampalibing sa itay ko. Baka magkasakit ka. Kaya, buti pa umuwi ka na. Hindi po. Umuwi ka na anak. At ako nang gagawa ng paraan para maipalibing ang tatay mo. Troy, sino ang lalaking ikinukwento mo? Hindi ko po siya kilala na eh. Kanina ko lang po siya nakita. Pero mabait po siya. Hoy Troy, huwag kang basta magtitiwala sa ibang tao. Lalo na kapag hindi mo kilala ha. Bakit po Lola? May ibang tao na nagkukunwaring mabuting tao. Pero mapagsamantala. Gaya ng mga pedopilya na nagkukunwaring mabait sa mga inosenteng bata para makapambiktima. Di naman po mapagsamantala yung lalaking kinento ko sa inyo eh. Baka pinapaamo ka lang niya para magtiwala ka sa kanya at mabiktima ka niya. Oo nga naman, anak. Inay, talagang mabait po yung lalaking sinasabi ko sa inyo ni Lola. Sayang nga po eh. Di ko na itanong pangalan niya. Pero nagpilit po siyang abutan ako ng 1,000 piso para umuwi lang ako. Para hindi na raw po ako mabilad sa init ng araw. Para hindi raw po ako magkasakit. Nag-promise pa nga po siya eh. Siya na raw po ang gagawa ng paraan para maipalibing ang itay. Ha? Ganun ba? Uy, Gina, sa laki ng perang inilimos ng anak mo sa lalaking sinasabi niya. Sino man yun, pag nakita ko siya, baka mahalikan ko siya sa kamay sa laki ng pasalamat ko sa kanyang kabutihan. Pagpalain nawa kayong lahat ng Diyos at pag-ingatan sa inyong paglalakbay. God bless po. Marami-raming bus at jeep na ang naakyat ko. Marami-raming abuloy ng mga pasaherong nalikom ko. Pero, teka, alam ko nang gagawin ko para mas madagdagan ang mga nahihingi kong tulong. Tama. Oo nga. Ba't ba hindi ko naisip agad yun? Lalapit ako sa mga opisina ng gobyerno, sa mga barangay chairman, mayor, mga congressman, gobernador, senador, kahit kanino. Makikiusap ako at magmamakaawa. Isa sa isang tabi ko na ang hiya. Makalikom lang ako ng sapat para maipalibing ang asawa ni Gina. Bilang sukli ko man lang sa pag-ako niya sa tungkulin ko sa kanilang anak na
Ako naman dapat ang may responsibilidad na tinakasan ko noon. Okay, Ed. Malaki-laki itong entrega mo. Barya lang yun, boss. Kung ikukumpara sa may i-entrega sa iyo ni Kaloyski. Aba, bakit? Okay ang diskarte nung isang yun eh. Di lang sa mga bus at jeep siya nang hihingi ng abuloy, pati sa mga opisina ng mga opisyal ng gobyerno. Ba, ayos nga yun ah. Sa lahat ng membro ng ating grupo, siya lang ang nakadiskarte ng ganun, boss. Maaasahan talaga to si Kaloy. Bago lang siya sa ating grupo, pero sigurado ko siyang may pinakamalaking maiintrega sa inyo ngayon. Pag nagkataon, ilang biraw sa mapapasok natin. Tama ka dyan, boss. Pati sauna bat o kasa. Ayos! Pagka-entrega sa akin ni Kaloy, mag-happy-happy agad tayo. All the way, boss? All the way. Sky's the limit. Gina, bakit ka napaiyak? Malaking halaga itong naibigay mo sa akin, Kaloy. Sapat na siguro yan para maipalibing mo ang asawa mo. Sobra pa to. Buti naman kung ganun. Kaya napaluha ako sa tuwa. Kahit papano, nakatulong na ako sa iyo. Inay, may mga dumating po na naghahanap sa inyo. Mga kaklase niyo raw po sila nung college. Kaloy, maiwan muna kita para maasikaso ko ang mga bagong dating na makikipaglamay. Sige, Gina. Mag-usap muna kami ng anak mo. Troy, ikaw na muna ang bahala sa kanya, ha? Opo, Nay. Sige, dyan muna kayo sa kwarto. Maraming salamat po sa inyo. Sa tulong nyo, may papalibing na ni Inay ang itay ko. Walang anuman, Troy. Ano nga po pala ang pangalan nyo? Hindi mo pa pala siya kilala, Troy. Lola, siya po yung sinasabi ko sa inyong naglimos sa akin ng 1,000 piso at nagbigay po ng abuloy kay Inay na sobrang pang pampalibing sa tatay ko. Kaya sobra-sobra po ang pasasalamat ko sa kanya. Baka di mo magawang magpasalamat sa kanya pag nakilala mo kung sino siya. Pag nalaman mo kung gaano kalaki ang kasalanan niya sa inyo ng nanay mo. Aling Sepa. Ay, bakit po, Lola? Sino po ba siya? Siya? Siya ang tunay mong ama. Troy? Pasensya na po. Iniwan ko kayo sa kwarto at lumabas ako sa bahay namin nang hindi nagpapaalam sa inyo. Naiintindihan kita. Nabigla po kasi ako sa sinabi ng lola ko eh. Naiintindihan ko kung gaya ng iyong inay at ng lola mo, magdaramdam ka rin sa akin. Kayo po pala ang tunay kong tatay. Malaki ang kasalanan ko. Ang pagkukulang ko sa inyo ng inay mo. Lalong-lalo na sa'yo. Hindi ko po napigilan na hindi mapaiyak. Hindi po dahil nagdamdam ako sa inyo. Napaiyak po ako dahil sa tuwa. Troy? Oo po. Tuwang-tuwa po ako dahil nakilala ko na po ang tunay kong tatay. Salamat, anak. Maraming salamat.
Pwede ko po kayong tawagin na itay? Oo, anak. Salamat. Maraming salamat na sa kabila ng lahat, natanggap mo pa rin ako bilang iyong ama. Itay! Itay! Gina, pwede ba kitang makausap sandali? Tungkol saan po, Inay? Sa ilang araw ko nang pagpunta rito sa inyo, mula nang maburol ang asawa mo, kanina ko lang napansin na masigla ka. Nagkita po kasi uli kami ng mga dati kong kaklase noon sa college. Nang dumalaw sila matapos nilang mabalitaan na namatayan ako ng asawa. Ang mga dating kaklase mo nga kaya ang nagpapasigla sa'yo? O ang dating nobyo mo? Inay? Hindi ko mo nakatulong si Kaloy at nakapagbigay ng pampalibing sa asawa mo kinalimutan mo ng sama ng loob sa kanya. Malaking bagay pong naitulong ni Kaloy. Oo, pero malaki. Napakalaki rin ang naging kasalanan at pagkukulang niya sa'yo. Lalo na sa anak mo. Inay, kung pwede po, saka na natin pag-usapan yan. Pinaalalahanan lang kita, ha? Pag nailibing na po siguro ang asawa ko. Para malaman mo na sobrang laki ng kasalanan ni Kaloy sa inyo ng apo ko. Hindi napapawi ang sama ng loob ko sa lalaking yun. Kaya, huwag kang magkakamaling muling makikipag-unawaan sa kanya. Inay. Huwag na huwag, Gina. Kung ayaw mong tuluyan na kitang itakwil at isumpa. Itay! Ba't narito po kayo sa labas ng bahay? Hinihintay ko lang matapos ang nanay mo na makipag-usap sa ilang nakikipaglamay, Troy, para magpaalam na ako sa kanya. Alis na po kayo? May kailangan pa kasi akong puntahan at asikasuhin Itay. May gusto ka bang sabihin? Ano yun? Wag na lang po. Sabihin mo, anak. Huwag kang mahiya sa akin. Hindi ko po kasi alam kung papayag kayo Basta kaya ko, anak. Hindi ka mapapahiya sa akin. Pwede ko po ba kayong yakapin? Yun lang ba? Pwedeng pwede. Salamat po, Itay. Hindi lang ikaw ang yayakap sa akin. Yayakapin din kita. Oh, bakit ka umiiyak? Kasi po, mahal ko kayo. Mahal din kita, anak. Mahal na mahal ko kayo ng inay mo. Kaya pinagsisisihan ko at pinanghihinayangan ng mahabang panahon na napawalay kayo sa akin. Itay. Itay. Boss Baldo. Kanina ka pa namin hinihintay dito sa safe house natin, Kaloy. Narito yata halos lahat ng miyembro ng grupo natin, boss Sinadya kong tipunin silang lahat. Kasi nga, pagdating mo, may lakad tayo. Saan po ang lakad natin, boss? Alam mo, Kaloyski, kung magtanong ka, para kang bago ng bago. Kabisado mo na naman ang diskarte ng ating grupo. Basta tumiba tayo sa ating racket, nag-happy-happy tayo, di ba? Mukhang marami kayong naintrega ng mga kasama natin, Ed. Meron din, kahit papano, syempre. Ikaw ang inaasahan naming makakapag-intrega ng malaki, Kaloy. Dahil di lang pala mga bus at jeep ang dinidiskartehan mo. Pinasok mo rin ang mga opisina ng mga opisyal ng gobyerno. Marami kami ng mga kasama natin na nakakita sa'yo, Kaloyski. Kaya nga bumilib kami sa'yo At kaya ilabas mo na yung naliko mong pera. Entrega mo na kay boss. Oo nga. Para
makapagbukod na tayo ng kaunti na maiaabot natin sa naulila ng may-ari ng death certificate na ginamit natin sa paglilibot. Boss, nakapag-abot na ako sa biyuda nung namatay bago ko tumuli dito. Magkano naiabot mo? 500? 1,000? Ay, 100,000 piso. Boss. Ano? 100,000 piso ang ibinigay mo sa namatayan? Asa na may iintriga mo kay boss ngayon? Eto yung natira. Mahigit 5,000 na lang, boss. Gunggong ka talaga, Kaloy! Boss! Saksakan ka ng gunggong! Boss! Mapapatay kitang hayop ka! Ba't ibinigay mo sa pamilyang namatayan ang halos lahat ng perang kinulekta mo? Bakit? Nangako kasi ako sa biyuda na namatay, boss. Nagagawin kong lahat para makalikom ng pampalibing sa asawa niya. Okay lang na nangako ka sa namatayan, Kaloy. Pero sana, hindi mo tinupad ang pangako mo sa kanya at maliit na halaga lang ang binigay mo. Gaya ng dating diskarte natin. Dahil dapat nasa grupo natin ang katapatan mo. Bago ka palang umanib sa grupo natin, itinanim ko na sa utak mo ang patakaran ng sindikato. Barya lang ang ibibigay natin sa namatayan. At ang malaking bahagi ng nakolekta natin ay para sa atin, para sa sindikato. Sorry po, boss. Di ko na mababawi ang perang ibinigay mo sa namatayan, Kaloy. Pero sa gagawin ko sa'yo, dila mo lang ang walang latay, hayop ka! Iwan mo ako, boss! Iwan mo ako! Ano? Papalag ka pa? Ha? Kumakalas na ako sa ating grupo! Boss, tatakas si Kaloy! Sige, habulin niyo siya! Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Habulin niyo at gulpihin niyo! Nakalayo ko sa safe house namin. Pero ilan sa mga dating kasama ko sa grupo ang umahabol pa rin sa akin. Kaloy! Tumigil ka! Hindi ako magpapahabol sa kanila. Para mailigaw ko sila, papasok ako sa eskinita. At magtatago ako rito sa likod ng pader. Sana hindi nila ako mapansin dito sa pinagkukublihan ko. Bilisan niyo! Huwag natin siyang hayaang makatakas! Oo! Buti, nailigaw ko mga humahabol sa akin. Pwede na siguro akong umuwi. Akala ko kung sino ang hinahabol ng nakalayong grupo. Aling Sepa? Ang walang kwentang lalaki pala. Aling Sepa, pinagsisisihan ko na po ang nagawa kong pagtalikod at pagtakas nun sa dapat kong panagutan kay Gina. Sinira mo ang buhay ng anak ko at ng naging anak niya. Kaya nga po gusto ko makabawi sa naging pagkakamali ko sa kanila. Lokohin mong sarili mo. Aling Sepa. Kahit anong sabihin mo, Kaloy, hindi ako naniniwala sa'yo. Kaya lumayas ka sa harap ko. At huwag ka na magpapakita pa sa akin, ha? Lalo na sa aking anak at apo. Huwag na, kahit kailan. Malaki. Napakalaki ng naging galit ni Aling Sepa sa akin. Ano kaya dapat kong gawin para mawala ang galit sa akin ni Aling Sepa at ni Gina? Huli ka! Ed? Huwag kang papalag, Kaloy. Huwag ka na uli magtatangkang tumakas. Matalas doon nakatutok sa tagiliran mo. At 5 kasama ko ang nakapalibot sa'yo. Pag hindi ka sumama sa amin na maayos, madidisgrasya ka.
Sa makalawa, Gina, pwede nang ilibing ang asawa mo? Opo, Nay. Nakabayad na po ako sa punerarya at sa sementeryo. Inay! Lola Sepa! Uy! Ba't ka humahangos, Troy? Ba't parang balisa ka, anak? Nasunod mo ba yung utos ko sa'yo kanina? Inay, hindi ko po natuloy magpunta sa bahay ng isang pinaglalaban niyo eh. Yung nagpasabing puntahan at kunin sa bahay nila yung abuloy niya para kay Itay. Kasi po, nakita kong sinunggaban si Itay Kaloy ng ilang lalaki sa iskinita. Si Kaloy? Baka may kasalanan siya kaya sinunggaban. Kailangan po yata ng tulong ni Itay Kaloy. Pabayaan niyo na ang taong yun. Inay, baka nasa panganib pong buhay ni Kaloy. Ano? Ba't mo problemahin ng isang yun eh? Nakaburol dito sa bahay niyo ang asawa mo. Inay, baka kailangan pong lumapit tayo sa mga pulis para matulungan si Itay Kaloy. Tumigil ka riyan ha, Troy. Lola Sepa. Pabayaan niyo na ang Kaloy na yun. Ilang taon niyang tinalikuran at pinabayaan kayong mag-ina, kaya pabayaan niyo rin siya. Ano man ang problema sa kanyang kinasasangkutan, bahala siya sa buhay niya. Pasok! Ba't nakagapos sa mga kamay ng gunggong na yan, Ed? Nagsiguro lang kami ng mga kasama ko, boss, na di niya kami matatakasan. Ang sabi mo kanina, Kaloy, gusto mo nang kumalas sa grupo natin? Pakiusap, boss. Umanib lang ako sa grupo niyo kasi walang direksyon ang buhay ko. Pero gusto ko nang mabuhay ng tahimik. May dahilan na para ako magbagong buhay. Talagang gunggong ka! Walang pumasok sa grupo ko ang makakalabas ng buhay! Boss! Lalasnasin ko ang leg mo. Kakatayin kita! Pupugutan kita ng ulo! Walang kikilos na masama! Boss, may mga parak na pumasok dito sa safe house natin. Ikaw, bitiwan mo yung patalim! Oo, Chip. Eto na, bibitaw ko na. Huwag niyo kaming tututukan ng baril. At susuko na kami ng mga tauhan ko. Susuko na kami! Pananagutan niyo sa batas ang tangkang pagpatay sa sarili niyong miyembro at ang panloloko sa mga tao ng grupo niyong pataygang. Itay Kaloy! Huwag ka nang umiyak, Troy. Anak, nailigtas na ng mga pulis na nilapitan natin ang Itay mo. Gina? Ba't ka napaluha, Kaloy? Maraming salamat. Tinulungan mo kaming maipalibing ang asawa ko. Kaya tinulungan ka rin namin ni Troy. Lumapit kami sa presinto para di ka mapahamak. Buti nahanap agad ng mga pulis itong safe house ng grupong gustong dumisgrasya sa'yo. At naagapan ka nilang mailigtas. Nagpapasalamat ako sa pagkakaligtas niyo sa akin. Pero ang higit at sobrang pinagpapasalamat ko, Gina, ipinakilala mo ako sa anak mo bilang kanyang ama. Gina, nagpapasalamat rin ako sa inay mo. Pinagbigyan niya ang pakiusap kong makausap ka ng sarilinan pagkatapos mailibing ang asawa mo. Mabait naman si inay. Masama lang siya magalit. Oo, mapagtanim siya ng sama ng loob, pero marunong din siyang umunawa at magpatawad. Kaya inaalok niya kami ng anak ko na pumisan na sa kanya. Sana mapatawad rin ako ng inay mo.
Mangyayari din yon kung patutunayan mong pinagsisisihan mo ang naging pagkakamali mo sa amin ni Troy. Patutunayan ko yun, Gina. Pangako, lahat ng pagsisikap gagawin ko para maituwid ang pagkakamali ko at mapunan ng mga pagkukulang ko sa inyo ng anak natin. Kung mapapatawad mo rin ako at kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Sino ba ako para hindi magpatawad? Tuparin mo lang ang iyong pangako, Kaloy. Magpakatino ka na at di na magiging mailap sa iyong pagkakataon. Ang payapa at magandang buhay na hinahangad mo sa tamang panahon. Hindi masasayang ang pagkakataong ibibigay mo sa akin, Gina. Sisiguruhin ko na hindi na ako muling maliligaw ng landas. Hindi na ako gagawa ng labag sa batas. Gaya ng maruming gawain ng pataygang na raket sa mga abuloy.